No? So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao, no, sa na desisyon, no, na sumusunod o susunod sa kalooban ng Diyos. Maraming mga tao na nagsasabi na kung susunod ka raw sa Panginoon, pagbalik loob ka sa Diyos, wala ka ng problema. Kasi payapa na yung isipan mo, wala ng problema. Totoo ba ito? Ngayon, ito, halimbawa, kung ikaw ngayon namumuhay ka sa mundo or makamundo, ang mundo ay hindi mo kaaway, kakampi mo ang mundo. Gagawa ka ng kasamaan, pupurihin ka. Gagawa ka ng kabulastugan, pupurihin ka. Gagawa ka ng mga nudity and immorality, pupurihin ka. Walang sasaway sa iyo. Sasawayin ka ng ating Panginoon dahil nga ang ginagawa mo under the law. Na ilalim ka sa batas, sa kautusan ng Panginoon. At kung ang sinasabi ng kautusan na ganito, na binigay ng Panginoon, pinapatay ka ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit, kung ikaw magdesisyon, iiwan mo ang makamundong buhay at magbalik loob ka sa Panginoon, expect for the worst. Yung sinasabi nila no na wala ka ng problema, mapayapa ang isip mo kasi andun ka na sa kamay ng Panginoon, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Kailanman hindi mo maririnig yan na sinasabi ng ating Panginoon na pagsusunod ka sa akin, hayahay ka na. Wala ka ng problema, wala ka ng kalaban, hayahay ka na, nagkakamali ka. Ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung siya inuusig, uusigin ka rin. Kaya nga, kailangan, kung sa oras na magdesisyon ka na babalik sa Panginoon, kailangan ihanda mo ang iyong sarili. Kasi ang mundo, kontrolado ni Satanas. Napansin ni Satanas na mawawalan siya ng isang tao kasi nagbalik loob sa Panginoon. Uutusan ngayon ni Satanas ang kanyang mga tao para usigin ka. Wala kang kapayapaan yan. Ang sa iyo lang na manalig ka sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, be faithful until death, and I will give you the crown of life. So sa ganito palang paraan, uusigin ka. Maaari yung pamilya mo hindi ka maintindihan. Uusigin ka ng pamilya mo, yung asawa mo, anak mo, or kahit sino mga kaibigan mo, mawawalan ka ng kaibigan. Dadaan ka sa pinakamahirap na sitwasyon. Kasi nga ang sabi ng ating Panginoon, kung ang ginto, tinitesting yan, ang tao din, titistingin din sa pamamagitan ng apoy, gaya ng ginto. Tinitesting sa pamamagitan ng apoy. Ang tao din, tinitesting sa pamamagitan ng apoy. Anong apoy? Sa oras sa mga daming mga pagsubok na yung titiisin. Kaya yung mga taong nagsasabi sa inyo na sa oras na susunod ka sa Panginoon, hayahay ka na, wala ka ng problema. He or she is a false prophet. Nililin lang ka lang niya. Kung ikaw, ganun, nagbalik loob ako sa Panginoon, wala akong mga problema, ganito, baka hindi pa sapat yung pananampalataya mo sa Diyos. Kasi nga, maraming mga tao niyan, isipin mo, ang mga apostoles, ang mga propeta, dumaan sa pinakamahirap na sitwasyon niyan. Si Kristo inusig. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon, uusigin ka, mawawala ng kaibigan, itakwil ka ng iyong pamilya, lagi mong tatandaan, maaaring yan ang daranasin mo. Tignan mo kay Paul, yung iba pinapatay, yung mga apostoles pinapatay, yung mga propeta pinapatay, yung mga lingkod ng Diyos pinapatay. Yun ba yung sinasabi niyo na pag maglingkod ka sa Panginoon, hayahay ka na, wala ka ng problema? Ang walang problema niyan kung ikaw, isang tao na mamamatay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon at iligtas ka ng Diyos doon sa kanyang kaharian, wala ka ng problema. Pero as long as nandito ka sa mundong ito, sa oras na maglingkod ka sa Diyos, ihanda mo ang iyong sarili sa totoong laban. Lagi mong tatandaan, maraming tao ang kakalaban sa iyo. Hindi ka nila maintindihan, hindi nila maintindihan ang paniniwala mo, ang pananampalataya mo, ang sinusunod mo. Hindi nila maintindihan. Uusigin ka kahit ng iyong pamilya, kaibigan, anak, kapatid, magulang, asawa, or kahit sino. Kaya lagi mong ihanda ang sarili mo
for the worst case scenario. Ito yung sinasabi nila. Kaya lagi nating tatandaan, ilang beses ako, buong barangay ata yun eh, yung ewan ko, sinabihan ako na aging aswang na raw ako. Pero patuloy lang kasi I know na ang buhay dito sa mundong ito, sandali lamang to. Mananatili lamang tayong faithful at tapat sa ating Panginoon at matatanggap natin ang kanyang mga pangako. Huwag ka lang tumalikod. Pagpatuloy mo lang. Gawin mo ang mabuti at itakwil mo ang masama. Kung ano yung tinatawag na mabuti, kung ano yung kalooban ng Panginoon, gawin mo lang lagi. Reject hypocrisy. Kasi itong hypocrisy, madalas ito makikita sa mga Kristiyano. Every time sumasamba, every time nagdadasal, pinapakita sa social media. For what? Para makita sa mga tao na sila ay matuwid, na sila ay relihiyoso. Pero ang Diyos, alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Kaya reject hypocrisy kasi itong mga kasalanan na ito ay hindi napapansin ng mga Kristiyano na marami ang nangyayari ng ganyan. Iwasan nyo. So ito lagi nyo lang tatandaan ang mga problema. Ang mga problema dadaan yan, pero continue lang sa pananalig. Lagi mong tatandaan, sandali lamang ang buhay na ito. Hintayin lang natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbalik niya, nananatili pa rin tayong tapat. Tulad tayo ng isang alipin na pinabantay ng ating amo sa kanyang bahay. Yung amo natin umalis, pumunta ng ibang bansa. Pinamahala niya sa atin ang kanyang bahay na mananatiling malinis. Darating siya anytime, anong oras kailangan, lagi tayo nakabantay. At sasalubungin natin siya. Kung darating man siya sa alaunan ng madaling araw, 12 midnight, kailangan lagi tayong gising para pagdating ng ating Panginoon, pagdating ng ating amo na galing ng ibang bansa, dumating man siya ng 1 o'clock, 1 a.m., 12 midnight, 2 a.m., mga ganon. Tapos gising tayo, matatanggap natin ang kanyang gantimpala. Ngunit kung pagdating niya ng mga ganong oras, tulog tayo, gigising tayo doon sa kaparusahan. So yan ang ating tatandaan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Amen.